Kasama ko ang sassiest girl ever. Wow! Talaga ba? Kumusta na? Long time no see. Long time no see. Long time. And belated. Thank you. Thank you. Thank you. So ayun, Tony, milestone 48. So pwede ko mag-isip. Sorry naman. Okay na lang. At this point in your life, Yes. gusto pa ba ang wish-wish? Gusto pa ba ang wish-wish? Oo, gusto pa naman siya ang wish. Pero more on ano, siguro prayer request. You know, kung anong prayer mo this year. Desire ng gusto mo. Kasi pag wish, mananatili lang siyang wish. Parang imposibleng matupad. Pero pag pinag-pray mo, may posibilidad. At saka may yung mga desires ng puso mo, yan ang feeling ko mas may pagkakataon matupad. Pwede bang sumangko ng mga isa dyan? Anong mga desire yan? Like ano pang mga nasa bucket list nito? Ngayon, ano na, pag mga bucket list, personal na. Like mga personal mo nang gusto ma-achieve for your family, ganyan yun, personal. Career-wise, natuto na ako siguro na mag-surrender. Alam mo yun nung 20s ka na lagi kang, sana makuha ko to, sana mabigyan ako ng ganitong project. Yung lagi kang gigil, di ba? Kasi nga, gusto mong mapakita na may kakayahan ka, yung gusto mo may share. Tapos ka sa prove yourself. Yung talento. Hindi sa tapos ka na sa prove yourself, pero marireach mo yung point na mapapagod ka. Tapos marirealize mo, ano bang gusto ko talagang gawin? Or ano bang gusto kong patunayan sa buhay? Parang, before gigil na gigil ka, tapos marirealize mo na, dahil sobrang gigil ka, hindi mo na-enjoy yung journey. Ang laging gusto mong tahakin yung destination. When in fact, ang dapat ini-enjoy mo is the journey. Kasi minsan ka lang makaka-experience ng gano'n. Like itong ginagawa natin, kailan ulit tayo mag-uusap ng ganito. So dapat yung ma-enjoy ko to, ma-enjoy ko yung ginagawa ko ngayon na nagpo-promote ako ng pelikula. Kasi dati, nakapromote ka ng pelikula, utak mo para dun sa next project na. Yung sobrang laging advance sa utak mo, you never lived in the moment. So natutunan ko ngayon, at a stage in my life, to live every single moment and experience it as it is. Hindi na yung anong susunod, anong gagawin sa makalawa, anong next. Wow, dami Diba? Parang palalim na tayo palalim. So, nasa ano ka na ngayon? Punto ng dami mo nang nare-realize. Oo, mga realizations, in life. Ganyan na tayo. Yes. Okay, now about being a mother. How is it being a mother to a boy and a girl na? Ang sarap pala ng feeling. Kasi iba yung love mo sa boy, iba din yung girl. Yung parang, kasi babae ka eh. So, alam mo yung emotional journey ng isang babae from bata, yung mga what's going inside their head kapag babae because we're hormonal, we're emotional beings. So, ngayon na may babae ka, parang na-excite ka na ituturo ko sa kanya lahat to. Yung mga napagdaanan ko, ituturo ko para alam niya kung paano iproseso itong mga bagay na to. Like ngayon nagpo-promo ka, may sipangs ka ba Kay Polly? Actually, may sipangs dun sa first. Kasi, di ba, when you give birth, sabi nila yun, when you give birth, it's like you're giving birth to a new you. Because you will never be the same again after delivering a child out of your body. Parang, this is the new me. You gave birth to the mother version of you. And you will never go back to that single you. Never mo nang iisipin yun. Yung utak mo lagi nang may iniisip na isang human being na responsible ka. Dito sa second, mas naging mas naging less guilty and mas forgiving ako sa sarili ko. Kasi, di ba, in the first one, you're so hard on yourself. Na parang, dapat gusto mo ma-perfect lahat. Napaka-tense ko nun. Napansin din ni Alex. Masyado kang tense. Lagi kang, yung parang gusto mo perfect lahat. Ganito, ganyan, may sistema, ganyan. Tapos gusto mo makontrol mo yung mga sitwasyon. Tapos na-realize mo na hindi mo control lahat. So, dito sa second, nag-let go ka. Hindi naman nag-let go, pinabayaan mo siya. Pero, ni-let go mo yung pagiging control
freak mo na ganito, ganyan. So may less guilt. Not because you love her less, it's because you learn na part to ng pagiging nanay. Na when you go to work, you really have to be separated. And then you also have to realize that napaka-bless mo kasi pwede kang umuwi sa anak mo. May mga nanay na pag nagtrabaho na, hindi na sila makakauwi sa anak nila kasi nasa abroad sila, nasa ibang bansa sila. So parang anong i-complain ko? Napakaswerte ko na after ng trabaho, mauuwi ako sila. So since nasa ganyang frame of mind ka, madalas ka na ba namin makikita ngayon? Sa showbiz. Naks. Hindi lang sa Tony Talk. Tingin ko naman, mas ano na ako ngayon, mas marunong na ako magbalanse. Mas alam mo na yung mga pupuntahan mo at hindi mo na kailangan puntahan. Kasi dati, before, parang lahat pupuntahan mo. Ngayon, parang, sige, ito gagawin ko to. Mas na-organize na ng pagdedesisyon mo. Decision making mo mas organized na kahit pa paano ba yun. Si Seb, nagselos na, dumaan sa selos, or tanggap niya agad na kuya siya? I think, part yun. Normal yun sa panganay. Yung naninibago. Kasi imagine mo, 7 years old lang siya. For 7 years of his life, siyang center ng lahat. So all of a sudden, mayroong bagong addition. At 7 years old, hindi mo naman mariregulate ang emotions mo. Hindi naman parang tayo na pag nasasaktan tayo, kaya natin ikubli na walang pinagdadaanan, nakangiti tayo ngayon. Kaya natin yun kasi adult na tayo. Alam na natin mag-regulate. Diba? Alam na natin, hindi ko papakitang na-hurt ako kahit nakaka-hurt yung sinabi niya. Ang bata hindi eh. Pag na-hurt sila, kita mo kagad eh. Kasi lumalabas agad eh. At hindi nila mapoproseso yun agad dahil bata. So, dumaan sa ganung stage in the beginning. But, pag pinapakita mo na part siya ng process, team tayo, part ka ng team of 4 tayo. Kakampi siya, part siya ng group. And then, yun na. Pag sinama mo siya dun sa proseso na uy, kasama ka dito. Ano tayo? Team. Dito, mas protective pa. Oo, ganun. Yung mga lola at lolo, paano hatian? Dapat ba? Madalasan ano, yung dalaw dito o sila lagi nandun sa inyo? Mas madalas sa amin. Kasi galgal din ang mga lolo to. Both sides? Maraming mga kain sa labas, mall, ayun. So, pag nasa labas First sila. apo on both, second? Dalawang apo na nasa parents ko. Tapos sa side ni Paul. First din. Pangatlo si Paul. Nanganak na rin yung kapatid ni Paul na lalaki ng asawa. Okay. So, since may babae kay lalaki ka, pardon me for asking, masusundan pa ba? Nasa breastfeeding pa tayo. Paano ba yan? Paano ba natin naplano yung ba before? Kakatanong mo pa lang naman sa akin, gusto mo bang bumalik na sa showbiz? Pero gusto mo lang masundan agad. Paano tayo makakabalik? Hindi, ibig sabihin, before ba napag-usapan yung mga hanggang 4 tayo, 5 Hindi kids? naman siguro. Parang sa ngayon, ako masaya na ako kasi may 1 each na. Pero, hindi natin alam kung, kasi di ba yung hindi mo napaplano yan eh. Kapag destined ka magkaroon ng 4, 5, 3, ibibigay lang ba sa sa'yo ng Diyos yan? So, hindi natin masabi. Pero ako, masaya na ako sa kung anong meron ngayon. Masaya, sobra-sobra. More than enough. Punta na ako kay Sassy Girl. Yes. Sa dami ng K-dramas, pag ito yung napili mo, binili nyo ba? Binili ng Viva? Ng tin cans? Hindi, ng Viva. Ng Viva. Hindi ko nga siya napili. Ewan ko nga, ako nga rin nagtataka bakit ako napili. Hindi ko alam. Dumating yung Sassy Girl 2020. Nalala ko pa nun si Boss Vic ang nagtanong kung interested ako to play the Philippine adaptation of My Sassy Girl. Hindi pa ako makapaniwala nun. So, sobrang grateful for the opportunity na maisip ako ni Boss Vic, ng Viva.
to play the role and for them to offer me the role. Kumukoreana ka eh. Diba? Korean. Kumi-K-pop ka Oo. Dahil syempre, madaming magagaling na actress ngayon syempre sa industriya natin. Pero sobrang grateful na ako yung naisip nila to play the role. So, it's the other way around. Hindi ko siya pinili. Sila ang nagpumili sa akin kaya sobrang thankful na napili ako for the role. Tingin mo sassy girl ka in real life? Sassy before. Nung bata-bata ako, sassy girl. Eh ngayong mature na ako. Ano na, mas 40% na lang. Parang smart girl na tayo ngayon. Hindi na tayo sassy girl ngayon, mas smart girl na tayo ngayon. Oo. Minsan lumalabas ang sassy. Nasa loob pa rin naman yan eh. Nasa special place na lang yan sa heart mo. Pero pag kinakailangan, lumalabas naman siya. Pag kailangan ng sitwasyon. Si Pepe, sino namili? Viva o ikaw? Hindi ako. Si Pepe was, actually, alam mo dahil 3 years ago siya, hindi ko na rin alam kung paano nangyari. Tinkan ba? Tinkan naman yun, tinkan. Pero hindi ako yung nagsabi na, hindi ako nagdesisyon. It was the production. It was the team who decided. Kasi nga, nasa kalapakap ako, hindi ko alam kung matutuloy ba, ako ba talaga. So parang, mamimili pa ng leading man, parang wala. Feeling ko, wala akong right na mamili. So, when they came up with the leading man, and it was Pepe, sobrang kong saya kasi, si Pepe nakatrabaho ko sa You're My Boss. Yung una ko siyang napanood sa Rock of Ages. Alam naman ni Pepe yun. Sinabi ko yun sa kanya. Tuwa kami sa kanya. Galing na galing ako sa kanya bilang isang actor. Pero ngayon, kayo na yung tandem. Nare-recall mo pa ba yung first meeting nyo sa set? Tingin mo, naramdaman mo may chemistry agad kayo? Naramdaman ko... O dinevelop nyo lang yun sa set? Hindi, naramdaman ko yung connection namin, look test pa lang. Hindi ko alam kung ano ba nangyari kay Pepe kasi nag-usap pa lang kami, parang umiiyak na siya sa look test namin. Pepe, ano ba? Natuloy talks ba kita? Sorry. Nagtanong lang ako ng tanong sa kanya, parang naiiyak na siya. Bayan, nakakayos naman mga tanong mo. Parang kaiyakan na kami, parang look test pa lang, close na kami. Nagkaiyakan na kami. Look test pa lang. Oo, ganun. Parang, tapos nakita ko na, sobrang vulnerable ni Pepe as a person. Very open niya. Very giving. So, sa set, wala nang mga adjustment. Parang, yung eksena pa, tsaka yung role, tapos yung sitwasyon pa, parang, hindi man siya parang talagang, alam mo yun, Albert Einstein yung role na talagang, kailangan nating maging dalubhasa dito. Parang, sobrang saya nung mga scenes na ginagawa. Mas madali siyang gawin. So, behind the scenes, siya yung tahimik pala. Tapos ikaw talagang... Oo nga eh. Parang naging madaldal ako eh. Dito sa... Hindi, pero nagkakwentuhan naman kami. Minsan lang lumalabas lang na parang pag binabaling ako, mas madaldal pala ako eh. Pag nagsimula ako magkwento, dire-diretso. I'm assuming alam mo na may original. Is your movie faithful to the original? May marami kayong tinwik? Faithful. Close to original. Hindi mo siya pwedeng baguhin kasi iconic yung mga scenes ng Sassy Girl. Mako-compare nila yung mga eksena dahil nag-set ng bar sa rom-com yung Sassy Girl. And most of my movies sa Star Cinema before, hindi laging peg dati sa akin sa Star Cinema yung Sassy Girl. Naalala ko yun. So, hanggang sa, ano ba yung Sassy Girl? Hanggang sa pinapanood sa akin, ito pala si Sassy Girl. Lagi siyang peg pag gagawa ko ng pelikula noon. Talaga parang naka-ano to sa'yo. Nakatatak na. Ay, Before pa. Parang nakakatuwa. Talagang gawin mo. Hindi, parang nakakatuwa kasi dati peg lang siya. Peg lang sa mga character ko. Tapos biglang years later pala, ikaw pala yung gagawa ng adaptation ng Philippine version. Nakakatuwa. Medyo cliche na question na to. Pero, anong tingin mo pagkakapareho nyo ni Sassy Girl, ng character? At pagkakaiba? One is pagkakaiba. Hindi ko makita yung sarili kong manakit ng ibang tao para mabuo ako.
Parang hindi ko makitang kaya kong gawin sa isang tao. Hindi ko alam kung kaya kong gawin sa isang tao yun. Yung mananakit ka ng ibang tao para lang buuin yung sarili mo. Pero yung pagkakapareho namin, yung the way siya magmahal, malalim, tsaka yung buo siyang magmahal. Yung totoo yung pagmamahal na ibinigay niya. Doon ako nakarelate sa kanya na kapag nagmahal siya, malalim. Kaya ang hirap niyang makalet go. Ganun siya. Kaya pag nasaktan siya, sobra. Kasi nga, sobrang lalim din niyang magmahal. Kaya alam yun nga, dahil medyo immature siya, yung tendency niya dahil nasaktan siya, nakakasakit siya ng taong nagmamahal sa kanya. May ganun siya. Pero gusto ko yung hindi ko kailangang manakit para ako maging buo. Parang yun lang na-realize ko. Doon sa habang ginagawa ko yung pelikulang to. Grabe pala siya, sobrang bait ng lalaki. Sobrang bait ng lalaki sa kanya para matyagaan mo yung isang babaeng wasak, sira, talagang walwal na pa, wala na talagang direction sa buhay para makita niya yung beauty ng isang babaeng sira, wasak. Na yun yung pure love for me. Sobrang pure ng pagmamahal ng lalaki doon sa girl. Kasi minahal nung guy yung girl at her worst. Na-meet niya yung girl at her worst. Di ba usually you meet a girl at this is her best. Di ba? Pero ito, minahal niya yung girl at her worst. So what more yung best version ng girl? So parang sobrang great ng love ng lalaki para dun sa girl. Na kahit sobrang broken, sobrang wasak. Yeah. Minahal niya. Pagkikwento pa lang ni Tony, parang gusto mo lang pumunta na sinihan. Parang ganun. May tao palang ganun magmahal. Yung kahit wasak ka, kaya kanyang mahalin through your brokenness. Yeah. Okay. Yung character ni Pepe. Tarush. Ayan. But kami naman, we're just happy that you're back in rom-com. Well, of course, gusto pa naman namin nakikita sa ibang role din. Pero alam mo, iba yung tatak mo sa rom-com kasi. Thank you. Thank you. Yeah. Paki-invite mo na sila. Yes! Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Iniimbitahan po namin kayo this January 31, 2024, showing na po in cinemas nationwide ang My Sassy Girl. This is the Philippine adaptation of the most loved Korean movie, rom-com movie. And sana po magustuhan nyo ang Philippine version ng My Sassy Girl, starring Pepe Herrera, yours truly, directed by Fifth Solomon under Viva Films and Tin Can Productions. Thank you.